Yo, what's up everyone? Gandang araw sa atin. So, update lang tayo sa repair natin. Ito yung iPad mini 6, no? Natanggap natin nung nakaraan. Ito yung nalubog sa fish pan nung kanyang anak. So, ngayon gawa na siya. Ayan. So, may mga tin-troubleshoot tayo dito, guys. Halika, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa. Ito na, no? Check natin ngayon, guys, kung bakit walang power tong iPad mini 6 na to. So sa ganitong paraan guys, ang gagawin lang muna natin is yung mga basic troubleshooting, okay? So first, saksak natin siya sa charger. Then tignan natin sa ating schematic kung meron. So para matry natin kung okay yung charger natin, kumuha ko ng cellphone and then tinest ko to sa kanya. At yun, okay naman, nag-charge naman. Pero pagka nakasaksak dito sa iPad mini 6 natin guys, walang power na lumalabas. So, no sign of power tong iPad na to. So, dahil nga, yung reason nga, na-drop to nung anak nung owner sa fish pan. So, kaya, yun yung naging cause kung ba't nawala ng power. So, sa oras na to guys, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ito ng mabilis. So, una, kailangan natin tanggalin ng maingat yung front panel ng unit. So, sa mga ganitong model, kailangan talaga natin ng konting ingat, no, pagdating sa ganitong sitwasyon. Kasi lahat ng iPad LCD ang babaklasin natin para maka-access tayo sa loob. Ayan, nabaklas ko na nga yung LCD. So, tanggalin natin yung mga screw, cover screw, para makita natin yung mga flex. Ayan, natanggal ko na yung LCD. Then check natin yung battery guys kung meron tayong mariread na voltage. So ayun, wala tayong na-read. And then sa battery terminal, check natin kung meron tayong output voltage na 3.8, wala din. Ito naman sa charging flex. So meron tayong output voltage sa charging flex natin na 5 volts. So meaning okay yung charging flex natin. Sa part naman na to, makikita natin yung mga part na naapektuhan ng tubig. Ayan, so may mga water corrosion dyan sa parte na yan. Ito rin, may sunog yung parte na yan. So, lilinisin natin yan guys. Ito naman yung charging flex niya. So, dito pa lang mahalata natin, no? Kaya nasira yung unit dahil nga merong sign ng shortage dito sa charging port niya. So, yung mga black spot na yan na nakikita nyo, yan yung sign na nag-short siya. So, kaya dapat linisin natin yan para maiwasan natin yung pagkalat ng problema, no? Bago natin siya tuluyan ikabit. So, yan, makikita nyo, nililinis ko siya ng cotton buds na may PCB cleaner. So, para matanggal yung mga existing na dumi, para maging malinis siya. So ayun, makikita niyo yung part na yan, inopen ko siya. So voltage regulator yan ng main power rail natin, no guys. So pinalitan ko na rin yan. And then nagpalit din tayo ng charging IC. Yan yung charging IC nya. Hindi ko na pinakita kung paano natin pinalitan guys, no, para mapaiksi lang natin. So ito, sa part na to, tinanggal ko na yung motherboard niya. And then, binuksan ko tong cover na yan sa upper part ng motherboard. At ayun nga, napansin ko nga tong power IC na to. Ito yung sobrang naapektuhan ng tubig. So, pumasok dyan yung tubig. Ayan, maraming mga capacitor, no, na iba na yung itsura.
So, lilinisin ko muna yan and then check natin ngayon yung mga continuity guys kung shorted ba o hindi. So, sa pag-check ko nga, shorted nga yung line na yan. And then, itong tinatanggal kong capacitor, hindi pa siya shorted pero mukhang di na siya tatagal. So, kaya tanggalin na natin yan. Kaysa masira siya nang nakakabit pa yan. So, mag-short ulit yung unit. And then, yun, inject voltage tayo. Yun, halatang halata, may umiinit sa part na yun. Double check natin. Ayan. So, yung umiinit ng sobra na yan, kailangan alisin natin yan guys para mawala yung shorted. So, yan. Malambot na siya kasi nga shorted talaga siya. Para mag-double check natin, no, testerin natin siya. Ayan, both side may continuity, shorted ang capacitor. And then sa line na to, wala nang shorted. Para makasiguro rin tayo guys, para iwas back job, pinalitan ko na rin yung power IC na yan. Okay? Mabilis lang tayo guys. Kunin natin kagad yung kapalit and then i-install na natin. Yun, sa mga gustong magpagawa dyan guys, message lang kayo sa amin sa ating page, SCJ Repair Shop. Or kung gusto nyo po, mag-direct message po kayo or tawag kayo sa ating company number, no, na nakalagay po dyan sa ibabaw ng ating pong screen. So, huwag po kayong mahiyang magtanong guys. Hayaan yung si SCJ po ang magtrabaho para sa inyong unit. At pinapangako po namin na magbibigyan po namin kayo ng magandang solusyon para po ma-resolve yung problema niyo sa gadget. So ayun, matapos nating palitan lahat ng mga dapat palitan guys, ina-assemble ko na yung iPad and then para matest natin yung buong function niyan. So, plug natin sa charger. And then, sa part naman na to, pagka-plug natin sa charger, guys, mapapansin nyo, no? Apple logo lang siya and then namamatay. So, kanina sa unang bahagi ng video, kumuha tayo ng voltage dun sa battery. Wala tayong nakuha kasi nga super drain yung baterya. So, after an hour ko hinintay yun, tsaka nagkarga, ayan, bumukas na yung tablet. Okay, so sa tingin ko, all goods na kasi nag-charge na siya. So guys, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo ulit.